Morning, dear students. I am Ma'am Mariel Choi Ayazon, and I will discuss the first lesson for the week 1 for General Mathematics Grade 11, entitled Understanding Salary, Wages, and Commission. So, we are not going to conduct this activity, but I would like to emphasize that different people earns in different ways. So, in this lesson, we are going to compute income and various pay types. So in the near future, you will have a smart money decision someday. So yeah. So let's define first what is wages, commission, salary, piece work earning, and overtime pay. So let's start with wage or wages. It is pertaining to the no work, no pay. It means that it is the remuneration or earnings, however designated, capable of being expressed in terms of money, whether fixed or ascertained on a time, task, piece, or commission basis. So it is paid by the employer to each employee. So nakasulat po ito sa mga written or unwritten contract. So ayan. So we have two wage means hourly wage from the word itself hour. So it is a amount earned in each hour na pagtatrabaho. And then daily wage naman, it is the amount earned in each day of work. Kapag salary naman, it refers to a fixed regular wage, typically paid monthly, semi-monthly, or weekly, especially for professional, managerial, or administrative positions. So, in this part, ang salary, it is not included those days na hindi pumasok. Like, for example, holiday, sick leave, or absences. Ayan. So, we have annual salary. Ang annual salary or the other term po niya is yearly salary. So, ito yung sweldo ng isang empleyado sa loob ng isang taon. Kapag monthly salary naman, makukuha siya kung given ang annual salary, i-divide mo po siya ng 12 months. So, meron po ditong division symbol na wala lang. So, don't forget, annual salary should be divided into 12 para po makuha yung monthly salary. And then, kapag naman po given ang daily wage, para ma-compute po ang monthly salary natin, given na daily wage, i-multiply po natin ito ng 24 days. Pero minsan sa mga problem, meron lang po 22 days. So, depende po kung ilang araw nagtrabaho ang isang empleyado sa loob ng isang buwan. So, i-multiply mo yan yung number of days doon sa bayad sa kanya sa isang araw para po makuha ang monthly salary. And then kapag semi-monthly salary, from the word semi means 2. So, yung monthly salary, i-divide mo lang siya ng 2. Ito yung tinutukoy natin na kinsenas katapusan. And then, weekly salary naman, given na annual salary, i-divide mo lang siya ng 52 para po makuha ang weekly salary. Kasi nga, there are 52 weeks in a year. So, ganyan lang po ang pag-compute. However, kapag naman daily wage ang given, i-multiply mo po siya ng 6 days para makuha din yung weekly salary. Ayan. So, let's proceed to overtime pay or OT pay. Ang OT pay is an extra pay given sa mga empleyado, binibigay sa empleyado if they work beyond the 8 regular hours. Kasi sa isang araw po, 8 oras lang dapat magtrabaho ang isang empleyado. Kapag sumobra na siya, may right na siyang magtanggap ng overtime pay. So, pero depende po yan doon sa araw na pumasok siya. Halimbawa, he or she work on a rest day or special holiday. So, kailangan yung daily rate niya ay i-multiply ng 1.30. So, mas mataas sa 30% ng kanyang regular wage. And then, kapag nagtrabaho naman siya na regular holiday, the employer should multiply his or her daily rate by 2. So, dapat double po yung regular wage po niya. And then, if the employee work on a regular holiday pero at the same time rest day din, so i-multiply yung daily rate by 2.60. And then on the other hand, night shift differential, it is commonly for the graveyard job or yung mga call center agents. So ang rate po diyan ay 1.10, which is kapag nagtrabaho siya 10 PM and 6 AM. So ayan. Then let's proceed now to
commission income. So commission income, it is earned as a percentage of sales made. Purely salary plus commission. Basically, ang computation po ng commission is number of sales multiplied by the percent of commission. So, itong mga job title na ito po yung mga may commission income. So, I will not further explain this job. Let's proceed now to the piecework earnings. Sa piecework earnings naman, ito po yung bayad sa isang empleyado, depende kung ilan yung number of items or products na nakumpleto niya. Halimbawa, may usapan yung employer saka employee na kapag makabuo siya ng isang item or makaproduce siya ng isang item, 100 pesos each. So, kapag naman 10 ang nagawa niya sa isang araw, so, i-multiply mo lang yung 100 na bayad sa kanya sa isang product multiplied by 10, which is the number of product or number of the pieces. Okay, so yun po ang piecework earning. Okay, so let's apply this in the real life scenario para po mas maintindihan natin kung paano mag-compute ng salary, ng wage, commission, piecework earnings, and overtime pay. So let's proceed to the first problem. By the way, before I proceed, the problems are divided into 4 parts. So, una, magko-compute tayo ng weekly salary, pero depende sa daily wage and then depende ka sa annual. And then sunod, magko-compute tayo ng monthly salary, depende din sa daily wage and depende sa annual salary. So, let's proceed to the first problem. Computing weekly salary from daily wage. So, magpo-focus po tayo doon sa goal natin, which is, makompute natin yung total weekly salary ng isang empleyado. So, let's proceed to the first problem. James is a warehouse helper in Manila and is paid 70 pesos per hour for regular hours. So, ang 70 pesos po ay ang kanyang hourly rate. I will repeat, kasi nga, nakalagay dito sa first sentence, 70 pesos per hour ang bayad sa kanya. So, ang ibig sabihin niyan, ito po yung hourly rate. And then, sa loob ng isang linggo, he worked 45 hours. Pero, ang regular hours lang naman talaga sa isang linggo ay 40. So, yung meron po siyang overtime na kailangang bayaran at 1.5 times the regular rate. What is his total weekly wage? So, basically, if you will analyze the problem, di ba, kailangan 40 hours lang naman magtrabaho yung isang empleyado sa isang linggo. So, since 45 yung oras, buong oras, lahat-lahat, ang ginugol ni James isang linggo, may overtime po siyang 5 hours. So, dyan na po tayo papasok sa computation. So, dapat, unang-una, basahin mo na muna din yung problem, i-analyze mo bago ka makapag-compute ng total weekly wage. So, technique po, uunahin muna yung regular weekly pay. Or kung monthly pay naman yung kukunin, regular monthly pay muna ang uunahin. Okay? So, in this problem, James' regular weekly pay is equal to his hourly rate. Ilan nga ulit ang bayad sa kanya sa isang oras, di ba? Like what I've said earlier, ang bayad sa kanya sa isang oras ay 70 pesos. So, ito po ang hourly rate natin. Ilalagay natin yan dito. And then, yung ilang oras po siya nagtrabaho sa isang linggo, di ba? Sabi doon, 45 hours. Pero, di ba, dapat po, ang regular lang naman sa kanya na oras sa kanya sa isang trabaho na magtrabaho sa isang linggo ay 40. So, yun lang pang isasama natin dito sa number of hours. By the way, I will emphasize regular hours po. Regular hours in a week. So, ang sumobra na kasi sa regular hours ay overtime pay na yun. So, wait lang. Anuhin natin. Ayan. Basta, I will repeat, yung hourly rate ni James ay 70 pesos. And then, yung number of regular hours niya, hindi po kasama yung overtime, ay 40 hours. So, multiply that, 70 times 40, yung pinakasweldo talaga niya sa isang buong linggo ay 2,800 pesos.
Then, let's proceed now to OT pay. Ang OT pay naman, may formula po siya. 3 po ang multiply mo. Una, yung OT hours niya, ilang oras siya nag-OT. And then, i-multiply din natin ng OT rate. Ang OT rate po, kung naalala nyo, di ba? Ito yung mga additional 25% ng regular wage niya. Pero, sa problem, kadalasan, given na po yung OT rate. So, dito, kay James, kung mapapansin ninyo, 1.5 or 1.50 yung OT rate niya. So, yan na po ang ilalagay natin sa OT rate. And then, hourly rate niya, balikan natin doon sa problem, di ba? Ilan ang bayad sa kanya sa isang oras? 70 pesos. So, ilalagay din po natin siya dito. I-multiply po natin siya doon sa 5 na OT hours, doon sa OT rate na 1.5, at yung hourly 8 na 70. So, ito pong tatlong ito ang i-multiply natin para makuha yung OT pay. So, ang product niyan, ng tatlong yan, ay 525 pesos. So, yan po ang pinakabayad sa kanya sa 5 oras niyang pag-OT. So, para makuha ang total weekly wage niya, yung regular weekly pay natin na 2,800, pinag-read ko po yung mga kailangang i-add para sa total weekly wage. So, 2,800 na weekly pay, na regular weekly pay, plus the 525 na OT pay. So, ang total weekly wage ni James ay 3,325. So, next problem, same po. Weekly salary from daily wage. So, magkukompute pa rin tayo ng weekly wage. Galing po sa daily wage. Ayan. So, second problem. Angela is a real estate agent in Cebu. She earned a base weekly salary of 2,000 and a 2% commission on total property sale. This week, she sold properties worth 500,000 pesos. What is her total weekly income? So, kapag ganyan po ang scenario or ang problem, 'di ba? Kaya ng sinabi ko kanina, ang una niyo pong kukumputin yung regular weekly pay or yung basic weekly salary. Base or basic weekly salary, same din po 'yan. So, kapag may nakita po kayo na ganyan na base weekly salary, it means ito na po yung pinakamismong bayad sa kanya sa isang linggo. No need to compute na. Wala ka na pong kukumputin dyan para makuha yung regular weekly pay. So, ilalagay mo na lang po dyan 2,000 pesos. Next, meron tayong kailangan idagdag dyan, which is, di ba, nakasaad po dyan na meron siyang commission. Sa bawat sale na maibebenta niya, meron po siyang 2%. So, ang formula po ng commission ay percentage of commission times the amount of sale. Yung sale po ay naka-express po siya sa pesos. So, based from the given, ang percentage of commission ni Angela ay 2%. And then, yung sale po niya, yung nasold po niya na properties, nagkakahalaga sa 500,000. So, ito po yun yung ita-times po natin doon sa 2%. Naintindihan po? So, tandaan, ang commission ay equal to percent of commission times the amount of sale. Ilan yung nabenta niyang properties. Okay? So, to compute that, yung percentage na 2%, we need to convert it into decimal. Para ma-divide mo yan, or para ma-convert mo yan rather, yung 2, i-divide mo po siya ng 100. So, it will result into 0.02. And then, multiplied to 500,000. So, ang commission po ni Angela ay 10,000 pesos. So, yan lang naman ang kukumputin dito sa scenario na to or sa problem na ito. So, ang total weekly income ni Angela ay 2,000. And then, meron pa siyang commission na 10,000. So, a total of 12,000 weekly income. Okay, next. So, this time, we are going to compute weekly salary naman galing sa annual salary. Kanina, daily wage. Yun, kinompute natin yung weekly salary galing sa mga daily wage. Ngayon naman, kukumputin natin yung weekly salary from annual salary. Okay, so, let's proceed to this problem. Lani is a nurse in a private hospital in Cebu with an annual salary of 420,000. She worked 40 hours per week, but this week, she worked 5 extra hours. Pag 5 extra hours, ibig sabihin, ito po yung mga overtime hours. Okay?
So, yung overtime niya ay kailangang bayaran at 1.25 times her regular hourly rate. I will repeat yung mga 1.25, 1.30, yan po yung mga overtime rate. So, in this problem, 1.25 po yung OT rate. So, ngayon, kailangan natin computein yung total weekly pay ni Lani ngayong linggo, including your overtime. So, dalawa lang naman ang kukumputin nyo. But, this is the process. Una, di ba, we need to compute the regular weekly pay or the regular weekly salary. Ang nakalagay po dyan sa given, kung mapapansin ninyo sa problem, walang direct na nakalagay kung ano talaga yung mismong weekly pay niya. Pero meron po tayong annual salary, 'di ba? Kung naaalala niyo po kanina, yung formula doon sa mga definition, kasunod po nun, 'di ba, sabi ko sa inyo, ang formula kapag kukunin mo yung weekly salary na merong annual salary, i-divide mo lang po siya ng 52. Kasi nga po, there are 52 weeks in a year. So, given na yung annual salary ni Lani ay 420,000, i-divide mo siya ng 52 para makuha po yung weekly salary. Okay? Yung regular weekly salary. So, ang quotient po niyan, kapag pinag-divide po natin yung 420,000 rather, divided by 52 is equal to 8,076.92. And then, ang OT pay naman niya, di ba, we know the formula na OT hours times OT rate times hourly rate. Pero, kung mapapansin ninyo sa problem, meron tayong OT hours which is nakalagay dito 5. Tama? Ito yung overtime hours niya. Yung OT rate naman niya ay yung 1.25. Pero, wala po siyang hourly rate. Walang given hourly rate, right? So, kukunin muna natin yung hourly rate bago natin makuha yung OT pay. Ang formula po ng hourly rate ay weekly rate divided by number of working hours in a week. Okay? So, meron baga tayo kanina na weekly rate na or weekly pay. Balikan natin yon. Yung weekly pay kanina ay 8,076.92. So, i-divide po natin siya kung ilang oras po siyang nagtrabaho sa loob ng isang linggo. Lahat-lahat na. So, di ba, nakalagay naman doon sa problem, she works 40 hours per week. So, ibig sabihin, sa loob ng isang linggo, 40 hours po siya nagtrabaho. So, i-divide natin yung 40 doon sa bayad sa kanya sa isang linggo para po makuha natin yung hourly rate. Naintindihan po? So, just follow the formula. Nakalagay naman na dito. So, 8,076.92 divided by 40 is equal to 201.92 pesos. So, yun ang bayad sa kanya kada isang oras. Okay? So, kung may hourly rate ka na, pwede mo nang makuha yung OT pay. Ma-compute yung OT pay. Kasi, di ba, ang OT pay, balikan natin to. OT hours, 5. OT rate, 1.25. At yung hourly rate na na-compute mo ay 201.92. So, the product ay, ang sagot po niyan ay 1,262. Yun ang OT pay. So, para ma-compute ang total weekly pay ni Lani, dalawa lang naman ang kailangan mong i-add. Yung regular weekly pay na 8,076.92 plus yung OT pay niyang 1,262. So, the total weekly pay of Lani is 9,338.92. Okay? Next. Kapag naman, dito sa next problem, pero the same po ha, computein pa rin yung weekly salary from annual salaries. So, ikalawang part yan. Okay, so, let's proceed to this problem. Bea is the customer service team lead in Makati with an annual salary of 480,000. So, ano nga ulit, yung i-divide natin sa annual salary para makuha ang weekly. Kasi nga po, magpupokus tayo sa weekly salary. Kasi yun ang kukumputin natin. Okay, so again, ano nga po, i-divide natin ng 52. Yung annual salary na 480,000. So, mamaya. She works 40 hours per week, but this week, she works 6 extra hours. So, 6 extra hours is the overtime. Okay.
and then paid 1.5 times. This is the OT rate. She also received a weekly team bonus of 1,000 and a sale commission of 3,000 for upselling services. What is Bea's total weekly wage this week? So let's compute that. Okay, di ba? Palagi kong sinasabi, regular weekly pay or salary ang palaging nauuna. Pero, kailangan nating makuha yung pinaka-specific na weekly pay niya, which is makukuha po galing sa annual salary. I-divide po natin ng 52. So, dito tayo sa baba. So, annual salary niyang 480,000 divided by 52. So ang regular weekly pay ni Bea ay 9,230.77. So, nirad ko na po siya kasi dadagdagan natin yan mamaya. And then, let's proceed now to the overtime work. Overtime pay rather. Diba? Same nung mga naunang problem, wala din siyang hourly rate. So, inuna ko na muna tong hourly rate. Kasi 'di ba alam natin ang OT pay, tatlo po ang kailangan. OT hours, OT rate, saka hourly rate. Pero kung walang hourly rate, unahin na muna po natin 'yon bago yung OT pay. Ang hourly rate po, given na meron na po tayong weekly pay, ay makukompute po siya gaya ng sinabi ko kanina by this formula. Diba? I will repeat, hourly rate po can be computed by weekly rate divided by number of working hours in a week. So, ito diba kanina ang weekly rate natin, 9,230.77. Sobra ng 4. So, 77. So, divide lang po natin siya ng 40, which is yung 40 kung ilan yung regular hours na nagtrabaho po siya sa isang linggo, diba? So, divide po yan. Ang quotient ay 230.77. So, ito na po yung hourly rate. Okay? So, please be guided with the formulas na lang. And then, yung 230.77, yun ang idadagdag natin dito sa overtime rate na 6, overtime hours na 6 rather, overtime rate na 1.5, and then yung hourly rate na 230.77. I will double check the hourly rate. Again, 9,230.77 divided by 40. 230, tama naman, 230.77. So, ang OT pay po natin, total natin sa OT pay ay 2,076.93. Okay? Next, bukod po sa OT pay, sa weekly pay, meron pa si Bea na weekly team bonus, and then meron pa siyang commission na 3,000. So, ang commission pala kapag wala namang percent, tapos wala naman siyang tawag nito, yung amount of sales na nakalagay. Ibig sabihin, ang sales commission na nakalagay sa problem dyan ay yung na siya, yung pinaka-mismong commission na niya. Okay po? So, itong apat na to, yan po ang i-add natin para makuha ang total weekly wage ni Bea. So, 8,076, I think, 9,230, yan po natin, ilagay po natin dito, 9,230.77 plus 2,076.93 plus, dugtong na lang natin ang 1,000 saka 3,000, so 4,000. So, what will be the final answer? So, double check natin. 9,230.77 plus 2,076.93 plus 4,000. The answer is 15,307. Tama naman. Tama naman yung answer natin. Okay. So, naintindihan po. Ayan. So, next, we have this problem. Jenny is a sales promoter at a local appliance store in Tagbilaran, Bohol. She earns a daily wage of 620 pesos, a monthly transportation allowance of 1,000, and a commission of 2% on total sales. In 1 month, she worked 26 days and made 80,000 in total sale. What is Jenny's total monthly earnings? Okay. So, ayan. First thing to do, compute the regular monthly pay.
Kapag given ay daily rate sa problem, kasi 'di ba nakalagay naman doon, ang bayad sa kanya sa isang araw ay 620. So, yun po ang daily rate. Ngayon, bilangin mo kung ilang araw siyang nagtrabaho sa isang buwan. 'Di ba, stated naman po diyan na 26 days po siya. Saan banda yun? Ito. In 1 month, she worked 26 days. So, ito po yung bilang ng araw na nagtrabaho siya sa isang buwan. So, i-multiply mo lang yun doon sa daily rate niya para po makuha mo ang kanyang regular monthly pay. Naintindihan po? Okay, so ang kanyang regular monthly pay ay 16,120 pesos. Okay? So, bukod doon, sa regular monthly pay niya, meron pa siyang monthly transportation allowance na 1,000 and then commission na 2% doon sa 80,000 na na-sale niya. So, sabi ko nga po, kapag meron pang percentage of commission tapos may sale, i-multiply niyo muna yan para makuha yung total commission. So, 2%, ang kailangan niyo pong gawin pala dyan sa percent, convert niyo muna sa decimal. So, 2 divided by 100 is 0.02. Multiplied to 80,000, so ang commission ni Jenny ay 1,600. So, itong tatlong ito, yung 16,120, yung 1,000, saka yung 1,600, i-add mo lang yan. Ang sum niya na 18,720 ay ang total monthly earnings ni Jenny. Okay? Next. So, next slide tayo. Ayan. So, second. I know, marami pang problem. Next, computing monthly salary ulit from daily wage. Arlene is a home appliance technician in Davao City. So, she is paid 650 per day. So, ano nga po ito ulit? 650 pesos kapag ang bayad sa kanya sa isang araw, ang tawag dyan ay daily rate. And then, ilang araw siyang nagtrabaho sa isang buwan? 22 days. Okay? And then, bukod doon sa regular monthly pay, kasi kukumpitin natin to based from this, saka ito, yung regular monthly pay yan mamaya, kukumpitin natin. Bukod doon, meron pang monthly meal allowance, and then meron pang overtime na 6 hours overtime paid at 130%. And meron ding 500 commission per appliance. So, doon sa month na yon, naka-repair siya ng 4 extra appliances. If Arlene budgets 25% of her total income for emergency fund, how much is her total monthly income and how much does she set aside for emergencies? So, medyo madami-dami ang ating kukumputin. Kasi po, madaming allowances and si Arlene. Masipag si Arlene. Okay. So, regular monthly pay muna tayo. Gaya ng mga ginagawa natin doon sa last problems. Okay. So, I will repeat. Kapag given ay daily rate, diba? May 650 pesos na bayad sa kanya sa isang araw. I-multiply natin yun kung ilang araw siya nagtrabaho sa isang buwan para po makuha ang monthly pay. Okay po? So, 650 times 22 is equal to 14,300. So, ito yung regular monthly pay niya. Okay? Hindi pa kasama yung iba. So, let's proceed to OT. Ang OT naman, di ba, meron po tayong, anong tawag nito? Overtime hour na 6. Kaya doon sa problem. Ayan, work 6 hours of overtime. Yung overtime rate niyang 130%. Ang 130%, na nakalagay sa problem, i-convert mo po yan sa decimal. I-divide mo lang yung 130 divide 100, so 1.30. And then, yung hourly rate natin na 81.25. Saan galing yung 81.25? Ang 81.25, please look with this formula. Yung 81.25, di ba, ito bagay yung hourly rate kasi naalala nyo, ang formula ng OT pay ay overtime hour times overtime rate times hourly rate. So, ang hourly rate, kahit hindi siya directly nakalagay sa problem, makukompute po siya kung meron ka pong daily rate na 650. Ayan. So, si 650, i-divide mo po siya sa 8. Kasi po, there are 8 working hours in a day. So, basically, yan talaga ang pinaka-tamang oras na pagtrabaho ng isang empleyado sa isang araw. So, para makuha yan, again,
yung hourly rate, yung daily rate, i-divide ng 8. So, itong 650, kapag dinivide mo siya ng 8, ang sagot niyan ay 81.25. So, multiply mo itong tatlong ito, ang sagot po dyan ay 633.75 peso. So, ito yung bahid sa kanya doon sa overtime niya. And then, bukod sa OT, meron pa bagang commission. Yung commission naman, nakalagay, by the way huwag munang ilalagay agad yung 500 pesos na nakalagay dyan na commission. Di ba? Meron pang kasunod na sentence. So, be careful sa pagsulat ng given or pag-compute kasi baka akala nyo wala nang kasunod, meron pa pala. So, 500 pesos sa isang appliance lang yun na ma-repair. Ngayon, sa buong buwan, nakaayos siya ng 4 na appliances. So, kailangan multiply mo yun ng 4, yung 500 para po makuha yung total commission. Okay po? So, 500 times 4 is 2,000. So, kasama po yan sa i-add, kaya pinag-read ko na. And then, bago natin makalimutan, meron pa siyang 1,500 na monthly meal allowance. So, idadagdag din natin yan. So, to find the total monthly income, itong 14,300, i-plus natin sa 633, and then yung 2,000 na commission, plus yung allowance na 1,500. So, the total monthly income ni Arlene ay 18,433.75. Okay, let's proceed now to computing monthly salary ni Rodel. Pero, yung given ay annual. Ayan. Okay, so this is second to the last problem. So, ito naman po na scenario na ito ay example of piecework earning. Ang piecework earning ay makukompute. Okay, sige. Pag-anahan na lang natin. Explain ko na lang kung paano. Let's read the problem first. So, Rodel is a home-based swimmer in Baguio City. He is paid 35 pesos per face mask na matahi niya. On average, he complete 80 masks per day. He works 25 days a month. And then, he planned to save 40% of his income for buying a new sewing machine. So, dalawa ang sasagutin nyo. Ilan yung total monthly income ni Rodel at ilan yung isi-save niya sa isang buwan. So, ayan. So, I repeat, this is an example of piecework earning na scenario. Ang piecework earning po ay makukompute siya. Depende kung ilan yung number of pieces of item na na-produce sa isang araw, multiply to the payment per piece. Kung ilan yung bayad sa isang peraso. Okay? So, dito sa problem na ito, ang kukumpute natin piecework earning sa isang araw lang. So, 'di ba? Si Rodel, ang nagawa niyang face mask isang araw ay 80 pesos. Tapos, sa bawat isang face mask, ang bayad sa kanya ay 35. Okay po? So, multiply natin yan para makuha yung piecework earnings ni Rodel sa isang araw lang. So, sa loob ng isang araw, kung makagawa siya ng 80 na face mask, 2,800 pesos na agad ang bayad sa kanya. So, ngayon, since ang pinag-uusapan natin monthly salary, bibilangin natin kung ilan yung total monthly income niya by multiplying the piecework earning na nakuha niya sa isang araw, which is the 2,800, multiplied to the number of working days in a month, kung ilang araw siya nagtrabaho sa isang buwan. So, ibig sabihin, yung 2,800 na sweldo niya sa isang araw, multiply natin ng 25, kasi ito yung bilang ng araw na nagtrabaho sa isang buwan. So, 25 times 2,800 ay 70,000. So, yun ang pinaka bayad sa kanya sa isang buwan. Pero, meron siyang kailangang i-save na 40% ng income niya. So, para makuha yun, ang 70,000 na total income multiplied to 40% or 0.40, 28,000 ang dapat niyang i-save. Okay po? So, dalawa ang sagot sa problem na ito. Okay. Last problem, last but not the least, computing monthly salary pa rin. Okay. Jason worked as a call center agent in Cebu City. He has a base monthly salary of 25,000. He earns an extra 1,000 commission per sale beyond his quota. In May, he made 5 extra sales.
He also worked 10 hours of overtime, paid at 130% of his hourly rate. He worked 22 days a month, 8 hours per day, and want to set aside 20% of his total income for investment. So, two questions that we need to answer. What is Jason's total income and how much does he set aside for investment? Okay. Ayan. So, again, ang regular or the base monthly salary, no need to compute na, nakalagay na dyan, 25,000. So, ipula na natin yan kasi dadagdagan natin ng mga extra pay. Okay. Next, let's proceed to the OT pay. Pero, wala po siyang given hourly rate. So, computein na muna natin yung hourly rate. Ang hourly rate, madali lang sana siya kung may given na daily rate. 'Di ba? Kasi 'di ba pag daily rate, i-divide lang natin ng 8 para makuha ang hourly rate. Pero, dito sa problem na ito, walang daily rate. But, meron po tayong monthly rate, 'di ba? Sa isang buwan, merong daily. Merong araw. Sa isang araw, merong oras. So, para makuha yung daily rate muna, i-divide natin yung monthly salary ng kung ilang araw siya nagtrabaho sa isang buwan. Tapos, i-divide din natin ng, pagkatapos natin yun makompute, i-divide natin ng ilang oras siya nagtrabaho sa isang araw. Pero ang pinaka-shortcut niyan, ito pong formula na ito. Para po makuha ang hourly rate, di ba, meron tayong monthly salary na 25,000. I-divide mo po siya nung product, nung number of working days, saka number of working hours. So, basically, times mo muna itong dalawa bago mo po i-divide sa 25,000. I will repeat, ita-times mo yung kung ilang araw po siya nagtrabaho sa isang buwan, i-times mo doon sa ilang oras nagtrabaho sa isang araw. Pagka-times mo nun, i-divide mo sa kung ilan ang bayad sa kanya sa isang buwan. Yun po ang hourly rate natin na makukompute. Okay po? So, 22 times 8 ay 176. And then, yung monthly rate niya ay 25,000. So, yung quotient, yun po ang hourly rate. 142.05. Okay po? So, kung nalilito kayo, yun na lang yung standard na formula. Unahin nyo muna yung monthly salary para makuha yung daily, divide nyo ng 22. Tapos kung anong sagot doon, 'di ba? I-divide mo rin ng 8 na number of working hours. So, ganun lang. Pwedeng ito yung gamitin mo, yung 22 times 8, then pagkatapos nun, i-divide mo sa 25,000 or 25,000 divided by 22, ang sagot doon, i-divide mo ulit ng 8. Parehas din naman po ang kakalabasan niyan, 142.05. Okay? So, si 142.05 na hourly rate natin, idadagdag na natin yan dito sa overtime hour na 10, dito sa overtime rate na 1.30. Okay po? Again, 130% dito nakalagay pero divided by 100 so 1.30. And then, hourly rate na 142.05. So, yung product, yun po yung OT pay. 1,846.65. Okay po? And then, bukod sa OT pay, meron pa siyang commission. 'Di ba? Yung commission niya ay 1,000 per sale. Tama? Pero, meron siyang 5 extra sale. So, 1,000 times 5 ay 5,000. So, yan. Niread ko na yan kasi kasama yan. So, huwag kakalimutan ha. I-read nyo or bilugan nyo para po alam nyo kung alin ang mga i-add. So, yung total monthly income ni Jason ay 25,000 plus 1,846.65 plus 5,000 is equal to 31,846.65. But it is not yet the final answer. Kasi di ba may dalawa pa po tayong ikalawang question. Ilan daw i-set aside niya sa investment? Sabi doon, the last sentence, before your question, kailangan niyang mag-set aside ng 20%. So, from total income na 31,846.65, i-multiply natin to ng 20% or 0.20. So, ang kailangan niyang i-set aside ay 6,369.33 for investment. So, do you understand po? So, ayan. I hope you've learned our lesson from wage, salary, commission, piecework earning, overtime, pay. Okay, goodbye and
God bless everyone.